telenovela PH, love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag, isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 36. Ang pinto na hindi dapat buksan. Tahimik ang pasilyo, hindi ang tahimik na payapa, kundi ang tahimik na nakakabingi. Naglalakad si Lucas sa gitna ng dilim. Wala na siyang tiyak na direksyon. Ang mga pader na dinaanan niya kanina, tila nag-iba na ng pwesto. Huminto siya, sumandal sa malamig na bakal. Huminga ng malalim. Dito ako dumaan, bulong niya sa sarili. Ngunit sa harap niya, wala na ang palatandaang iniwan niya kanina. Parang binura ng lugar ang sariling alaala. Tinapik niya ang pader, may bahagyang ugong. Ibig sabihin, gumagalaw pa rin ang mga mekanismo sa loob ng gusali. Mas lumalim ang dilim, mas sumikip ang pasilyo. Sa loob ng katahimikan, may isang tanong na kumakain sa isip niya. Kung mali ang dinaanan ko, nasaan na si Althea ngayon? At sa sandaling iyon, ramdam ni Lucas, hindi lang siya hinahabol ng mga bitag. Nililigaw siya. Nakatayo si Althea sa loob ng makitid na silid. Nakapatong ang palad niya sa malamig na pader. Parang umaasang may mararamdaman siyang galaw sa kabila. Lucas, mahina niyang tawag. Walang sumagot, tanging ugong lang ng malalayong makina ang naririnig niya. Parang may gumagalaw sa ilalim ng gusali. Lumapit siya sa pinto, idinikit ang tainga sa bakal. Kung nasaan ka man, mag-ingat ka, bulong niya. May dumaan na anino sa labas ng pinto. Mabilis, tahimik, napahigpit ang hawak niya sa sarili. Hindi niya alam kung totoo bang may nakita siya, o kung dala lang iyon ng takot. Sa loob ng katahimikan, isang pakiramdam ang unti-unting bumibigat sa dibdib niya. Parang mas lalong lumalayo ang taong hinihintay niya. Sa control room, nakatingin si Severo sa gumagalaw na mapa ng pasilyo. May mga linya sa screen na unti-unting nagbabago. Mga ruta na dahan-daang nililihis palayo sa isang bahagi ng gusali. Ilayo niyo siya sa direksyon ng bihag, mahinahon niyang utos. May tauhang tumango. Kung sakaling makabawi siya ng direksyon, baguhin niyo ulit ang landas, sagot ni Severo. Hindi kailangan ng pader para pigilan ang anino. Kailangan lang ng maling daan. Pinindot niya ang isa pang kontrol. May ilang pasilyong biglang nagsara sa mapa. May ibang biglang nagbukas, mga daang hindi patungo sa kulungan ni Althea. Hindi ko siya papatayin, dagdag ni Severo. Hindi pa, pero sisiguraduhin kung hindi siya makarating sa kanya. Sa monitor, kitang-kita ang figure ni Lucas. Unti-unting nawawala sa tamang ruta. At sa bawat maling hakbang, mas lumalalim ang bitag na hindi niya nakikita. Biglang bumuka ang sahig sa harap ni Lucas. Hindi malakas ang tunog, pero sapat para madulas ang paa niya sa gilid. Sa isang iglap, bumigay ang kinatatayuan niya. Napakapit siya sa malamig na bakal sa gilid ng pasilyo. Sa ilalim niya, walang ilaw, isang hukay na hindi niya makita ang lalim. Nanginag ang mga braso niya sa bigat ng katawan. Dumulas ang palad sa pawis at dugo. Huminga siya ng malalim. Isang maling galaw, at mahuhulog siya sa dilim. Sa huling sandali, itinulak niya ang sarili palayo sa gilid. Gamulong sa sahig sa kabilang panig ng pasilyo. Nakahandusay siya sandali. Hingalan. Nakatingin sa kawalan na muntik nang tumanggap sa kanya. Hindi pa, bulong niya. Hindi pa ngayon. Sa likod niya, marahang sumara muli ang sahig. Parang walang nangyari. Ngunit alam ni Lucas, ang lugar na ito ay handang lumunin ang bawat maling hakbang. Nakasandal si Lucas sa pader. Pilit inaayos ang paghinga. Masakit ang mga braso. Masakit ang sugat sa hita. Pero mas masakit ang biglang pumasok sa isip niya. Paano kung mali ang dinaanan ko? Tumingin siya sa magkabilang pasilyo. Parehong madilim. Parehong tahimik. Walang palatandaan. Walang bakas. Kung naligaw ako, bulong niya, mas lalayo ako sa kanya. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya rito,
Nakaramdam siya ng pag-aalinlangan, hindi takot, kundi duda sa sariling desisyon. Pinaikit niya ang mga mata saglit. Inalala ang tinig ni Althea, ang takot sa boses niya, ang pag-asang naroon pa rin. Hindi pa tapos, sabi niya sa sarili. Kahit mali ang daan, hahanapin ko ulit ang tama. Tumayo siya, mas mabagal, mas maingat, at sa bawat hakbang, mas ramdam niya. Ang gusali ay hindi lang lugar. Isa itong laban ng isip. Sa loob ng madilim na silid, nakaupo si La Viuda sa harap ng monitor. Walang malinaw na mukha ang makikita. Pawang anino at liwanag lamang ang bumabalot sa kanya. Sa screen, kitang-kita ang figure ni Lucas na dahan-daang umuusad sa pasilyo. Hindi siya nagsalita, hindi rin siya kumilos. Matagal niyang pinanood ang bawat pag-aatubili. Bawat paghinto, bawat maling liko. Sa wakas, marahan siyang tumayo. Ang pag-ibig, wika niya sa mababang tinig, ay nagbibigay ng lakas, at kumukuha rin ng direksyon. Lumapit siya sa monitor. Isang pindot, may ilang ruta sa mapa ang nagbago ng anyo. Kung gusto mong makarating sa liwanag, dugtong niya. Kailangan mo munang maliga sa dilim. Sa labas ng silid, tahimik ang Rosa Negra. Ngunit sa loob ng mga pader, ang bitag ay patuloy na humihigpit. Sa labas ng silid ni Althea, may dumating na bagong mga tauhan. Hindi sila maingay, hindi rin sila nag-uusap. Tahimik lang silang pamwesto sa magkabilang gilid ng pinto. Isang utos ang dumating sa radyo. Dagdagan ang bantay. Huwag niyong hahayaang may makalapit. May kumalansang na kandado. Mas makapal na bakal ang inilapat sa pinto. Sa loob, narinig ni Althea ang pagdagdag ng kandado. Napaurong siya mula sa pinto. Mas dumilim ang pakiramdam ng silid. Hindi dahil sa ilaw, kundi dahil sa pag-asang unti-unting sumisikip. Lucas, mahina niyang bulong. Sa labas, nakatayo ang mga bantay na parang mga anino. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, at sa likod ng katahimikan, isang bagay ang malinaw. Mas lalong pinapalayo ang pagkakataon ng paglaya. Tahimik ang silid. Naupo si Althea sa gilid ng kama. Nakapulupot ang mga daliri sa laylayan ng damit. Mas humigpit ang bantay sa labas. Ramdam niya iyon sa bawat tunog ng kandado. Hindi na niya alam kung naririnig pa siya ni Lucas. Hindi na niya alam kung papalapit ba siya. O mas lalong inilalayo. Huminga siya ng malalim. Hindi siya pwedeng umasa lang. Lumapit siya sa pader at dahan-daang hinaplos ang malamig na bakal. May bahagyang uka, mga gasgas na iniwan ng naunang bihag, marahil. Kinuha niya ang maliit na hairpin sa buhok. Pinaglaruan sa mga daliri, hindi para buksan ang pinto, kundi para mag-iwan ng palatandaan. Isang maliit na guhit sa pader. Hindi halata, hindi kapansin-pansin, pero para sa sinumang marunong tumingin. Isang paalala, may tao dito, hindi pa sumusuko. Sa dulo ng pasilyo, may sumilay na liwanag, isang pinto, bahagyang bukas, mas maliwanag kaysa sa paligid. Huminto si Lucas sa ilang hakbang ang layo. Ang puso niya ay kumabog. Hindi sa pag-asa, kundi sa pagdududa. Masyadong tahimik, bulong niya. Lumapit siya ng dahan-dahan. Sa paglapit niya, narinig niya ang mahinang ugong sa sahig. Senyales na may gumagalaw na mekanismo sa ilalim. Hinawakan niya ang hawakan ng pinto. Malamig, parang walang laman sa kabila. Isang hakbang na lang, at malalaman niya kung labasan ito. O isa pang bitag, sa likod niya, may kumalansang sa pader, parang may naghihintay sa maling sandali. Pinaikit niya ang mga mata saglit. Kung ito ang daan, bulong niya. Handa akong sumugal, ngunit hindi pa niya ito binubuksan. Nakatayo si Lucas sa harap ng pinto. Isang hakbang na lang ang layo. Sa paligid, ang pasilyo ay unti-unting sumisikip. May marahang ugong sa mga pader. Parang may gumagalaw na bakal sa ilalim ng lupa. Hinawakan niya ang hawakan. Mas malamig kaysa sa inaasahan. Sa sandaling iyon, parang may dumaan na alaala sa isip niya. Ang mukha ni Althea, ang boses niyang humihingi ng tulong. Hindi ako hihinto, bulong niya. Biglang,
Sumara ang mga pader sa likod niya. Wala nang atrasan. At sa mismong paghawak niya sa pinto, may kumislap na pulang ilaw sa sahig. Isang senyales. Isang huling babala. Sa kabilang panig ng pinto, may mga yabag. Marami. Hindi niya alam kung sino ang naghihintay. O kung anong mangyayari sa pagbukas niya nito. Ngunit malinaw ang isang bagay. Kapag binuksan niya ang pintong ito, may mawawala. Humigpit ang kapit niya sa hawakan. Kung nagustuhan ninyo ang episode 36, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.